Mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, sa kabanatang 10 at talatang 16, ganito po ang ating mababasa. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging sangkawan at magkakaroon ng isang pastor. Amin ka pong pinasasalamatan, aming Panginoon. Muli sa isang sandali na kagaya nito at sa dakong ito, minsan pa'y nagtitipon kami sa iyong pangalan upang sa gayon ay kami muling makipagtagpo sa iyo bilang aming katipanan. Sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, lubhang napakahalaga ang pakikipagtagpo sa iyo. Upang sa gayon ay patuloy naming madama ang iyong presensya, na ikaw ang aming kasama-sama sa aming mga buhay, na hindi mo kami hinihiwalayan ni pinababayaan man. Kagaya ng isang pastor na hindi kailanman iiwanan ang kanyang mga tupa. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat patuloy na kami kinatatagpo mo. At ang aming dalangin lalo tigit sa aming pakikinig ng mga salita mula sa banal na kasulatan, marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. Upang sa aming pakikinig sa mga ito ay aming mata mo ang karagdagang pagpapala na gaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. Amin nawang Panginoon, gawing isang napakahalagang sandali ito. Pagkatapos na kami magpainanlang ng aming mga tinig upang ikaw ay papurihan, sabihin namin ang aming mga niloloob ng aming mga pagpupuri sa iyo at pagluwalhati. Nang dahil sa maraming mga dakilang bagay na ginagawa mo sa aming buhay, kundi higit sa lahat sapagkat ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, marapat ka, Panginoon, na aming Diyos. Ngunit sa kabila po nito, kami rin naman ay nagpapasalamat sapagkat sa pagkakataong ito, kami naman ang makikinig ng iyong tinig. Ikaw naman ang mangungusap sa amin. Ikaw naman ang magsasalita sa amin ng mga bagay na ibig mong ipabatid upang sa gayon, sa pamagitan ng mga salita mo, na ihayag sa aming kalagitnaan, ay makakasumpong kami ng dagdag na pagpapala at gayon din naman ng mga gabay na aming kailangan sa bawat araw. Ito po ang aming panalangin may pagpapasalamat na ipinamamagitan namin kay Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen at amen. Hindi naman siguro po na tayo ay kaagad na nakakalimot ng mga bagay na ating mga paksang pinag-uusapan sa tuwing tayo ay magkaharap at sa tuwing tayo ay sama-sama na ating tinutunghayan ang banal na kasulatan upang ating saliksikin ng mga bagay na nasusulat dito na kailangan natin na malaman at gayon din naman ay maunawaan upang mapakinabangan natin ito sa ating mga pang-araw-araw na mga buhay. Sa nakaraan na ating aralin na pagkain ay ipinaksa ang usaping dinggin, tinig na dinig, dinggin at sundin. Ito ang sinabi mismo ng ating Panginoon, ang kanyang mga tupay dinirinig ang tinig ng kanilang pastor. At ating napag-usapan kung gaano kahalaga
ang tinig ng Panginoon na siyang ating dinggin at ating sundin. Sa patuloy nating paglilimi ng mga bagay na ating kinakailangang masuri upang makatulong sa ating pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Dito sa 1Gs, kung atin talagang babasahin mabuti, napakaraming mga bagay na dapat nating maunawaan. Katunayan dito po sa Kabanatang 10 lang ng Juan ay meron tayong naisagawa at nailathala na 20 aralin na pagkain. Sapagkat sinikap nating himay-himayin ng bawat mga kataga at mga salita ng mababasa sa bawat kataga. At makikita natin na naglalaman ng maraming mga bagay na kapaki-pakinabang. Sapagkat naglalaman ng katotohanan na ating kailangan. Dito sa 1Gs ay atin mismong makita kung ano ang kalooban at kilusan ng Panginoon. Kaya ang pamagat ng ating paksang usapin, isa sa 20 aralin na pagkain na mayroon tayo dito sa kawan ng Panginoon, ay pinamagatang isang kawan, kalooban at kilusan ng mismong Panginoon. Ang Panginoon nangusap ng mga talinhaga. Kung tutuusin ang mga talinhaga ay mga nababatay sa mga pangkaraniwang kaganapan at sa kadalasan ang mga pangkaraniwan ay siyang mga bagay na hindi binibigyan ng kahalagaan. Sapagkat maaring nasanay tayo na pangkaraniwan yan at kadalasan lang yan na kaganapan, madalas yun ang mga bagay na hindi natin pinapansin. Kaya nga kahit na sa mga Kristiyano, naghahanap sila hindi yung ordinary, kundi yung extraordinary. Gusto nila yung mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit ang Panginoon nagturo, si Kristo Jesus, hango sa mga bagay na pangkaraniwan. At sa mga pangkaraniwang bagay na ito, ay nagpapabatid siya o naghahatid ng katotohanan. At dahil sa ama ito'y hinango sa mga pangkaraniwan madalas, hindi binibigyan ng pansin at kung hindi man ibig unawain, ayaw unawain. Kagaya madalas sa pamagitan ng paglalarawan ay nagtuturo ang ating Panginoon. Kagaya madalas ang pastor at ang tupa ang siyang kanyang pinagbabatayan. Marahil sapagkat ito ang pangkaraniwan noong panahon yon. Pangkaraniwan sapagkat ang lupain na kinaroroonan ng mga taong kanyang kinaharap ay nangabubuhay sa pamagitan ng panghahayupan, lalo na ng pangangalaga ng tupa. Sa mga katuwid, kung ang Panginoon ay magpapahayag ng lalo na't mga bagay na ang Diyos ang may ibig na ipabatid, alam natin na ang kaisipan ng tao ay kulang, hindi kakayanin na abutin o tarukin ng mga bagay na malalalim tungkol sa Diyos. Kaya nga sa pamagitan ng paglalarawan, lalo na ng pangkaraniwan at kadalasang mga bagay, ay upang ito ang maliwanag at magaang
maidaan o maitawid ang kalooban at kilusan ng Diyos. Gaya limbawa sa paggamit ng paglalarawan ng pastor at tupa. Hindi na mapapag-alinlanganin kung bakit halimbawa ang tupa ang ginamit ng Panginoon. Marahil, mga kapatid, it may sound so redundant, ika nga. Maaaring sabihin natin paulit-ulit kung bakit ito ang ating ginagamit na paglalarawan. Ngunit sa aking palagay, wala nang iba pang paglalarawan na mayahatid sa atin ng Panginoon ang mga katotohanan na ibig niyang ipabatid, kundi sa pamagitan nito. Ang Diyos na mismo ang gumamit ng mga paglalarawang ito. Kaya palagi kong binabanggit sa inyo, bakit tayo lalayo dito? Ang Diyos mismo ay ginamit ang ilustrasyon ng pastor at tupa. Ito ang kanyang naging parang medium o lengguwahe upang makarating sa tao ang mga bagay na nais niyang ipaalam. Ito ang pinili ng Panginoon na paglalarawan. Bakit tayo lalayo dito? Hindi tayo lalayo dito upang wag din tayong malayo kung ano ang totoong kalooban at kagustuhan ng Diyos o maging ng kanyang kilusan. Bakit halimbawa palaging binabanggit ang tupa? At maging sa ating kapanahunan, ang pagiging tupa ng mga mananampalatayang Kristiyano ay mapapag-usapan natin na kadalasan ay doon tayo inihahambing ng Panginoon. Bakit? Di ba? Bakit sa tupa? Pangkaraniwan yan at kadalasan, ngunit maraming mahahango dito na mga katotohanan, kaya itong ginamit ng Panginoon. Simple, ngunit doon sa simple na yon, ay doon inihahatid ng Panginoon yung ibig niyang ipabatid. Ngunit madalas doon sa mga simpleng yon, sa mga pangkaraniwan na yon, ay maging tayo marahil ay hindi natin binibigyan ng kahalagaan. Bakit nga ba, limbawa, ang mananampalatayang Kristiyano ay itinulad sa mga tupa? Sa bagay, hindi lamang tayo, kundi balikdan ninyo ang mga sinaunang tala sa kasulatan, kagaya ng bayang hinirang ng Diyos, ang Israel mismo. Ang kanyang pinili na lahi ay tinulad palagi sa mga tupa sa kanyang kawan. Bakit? Ano bang mahalaga dito? Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa tupa. Ngunit ang isang bagay na nakapaloob dito na mas lihim ay matutuklasan kung bakit ang Diyos pinili na gamiting larawan ng tupa para sa mga kanya. Meron po akong iniandang isa pang aralin na itinala ko ang lahat ng mga bagay na tungkol sa isang tupa. Kasi doon natin mauunawaan ang ating sarili. Doon tayo inihambing ng Panginoon. Yun ang larawan na ginamit. At katunayan, lalo pang makikita yung tinatawag na sa Ingles na contrast, ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Ang mananampalataya ay palaging inihambing sa mga tupa.
pagka yun ang ating pinag-usapan, pakikita kung bakit naman ang hindi mananampalataya ay iniambing sa mga kambing. Yeah. At dapat tayong maging maalam sapagkat baka sakali tayong mga Kristiyano na ay bumibili ng mga bagay, nanonood ng mga bagay, may mga bagay tayong gustong-gusto, ngunit makita ninyo ang ginagamit na logo ay logo ng demonyo, ng diablo, yung kambing. Nandyan sa mga pamosong mga branded items yan. Makikita rin natin yan sa ibang mga pagkakataon. Ngunit bakit sa tupa? Kanyambing ang mga mananampalataya. Maraming mga bagay na itinalakong parang isang talaan o listahan ng mga bagay na magaganda tungkol sa tupa. Ngunit hindi yun, kung tutuusin, dahil yun ang madalas na iniisip ng marami kung bakit sa mga tupa iniambing ang mga mananampalataya doon sa magagandang pagkakakilanlan ng isang tupa. At nagkakamali kang minsan yung iba sa pag-ambing na pagsasabing, kaya iniambing ang mga mananampalatayang Kristiyano sa mga tupa sapagkat ang mga tupa ay maaamo. Ngunit hindi po totoo yun. Lalo na mga Kristiyano. Sapagkat kung masasabing ang tupa ay isang maamo, ito'y nagiging maamo lang pag siya'y dadalin sa katayan at lumuluha kapag siya'y papatayin na o kakatayin. Doon lang siya maamo. Maamo siya sapagkat wala siyang magawa. Wala siyang magawa sapagkat sa lahat ng manilikang hayop, ang tupa ang pinakamahina. Sa mga nilalang na ibang hayop ng Diyos, may mga pananggalang sila. May mga matatalim na kuko na pangalmot. May mga buntot na maliliksiw pang maiwasiwas nila, mga paang maliliksing nakakapanadyak. Mga sungay na makaaring kaagad na nakakapag-sungay. Ngipin na matatalim. Ito yung mga defense mechanism. Ito yung mga nilalang ng Diyos sa mga hayop na inani nilagay upang may pagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kamanghamang ng ating matutuklasan sa tupa, wala siyang anumang pananggalang. It is the most defenseless creature. And it is the most weakest among them all. Ay, pagkatapos dyan tayo niyambing ng Panginoon. Ang totoo po noon, kung ako ang magsasabi, kung bakit tayo iniambing ng Panginoon sa mga tupa, iniambing tayo hindi nang dahil sa kung meron mang magandang o kabutihang meron sa tupa, kundi kung ako magsasabi, iniambing tayo sa mga kapangitan at kapintasan ng tupa. Tatalakayin natin isa-isa ng lahat sa maraming mga bagay. Ngunit para sa ngayon, ang isang bagay na the most striking thing about the ship, yung mas sabihin nating parang nakatagong lihim o katotohanan na hindi natutuklasan ng marami tungkol sa tupa, ay ang isang tupa ay hindi mabubuhay kung wala siyang pastor. It is the most dependent creature on its shepherd. Hindi siya mabubuhay kung wala siyang pastor. At yun ang eksaktong mensahe ng Diyos. Yun ang talagang gustong ipabatid ng Diyos kung bakit halimbawa ang kanyang bayang Israel, ang kanyang bayang hinirang, ang kanyang piniling lahi. Kung bakit sila niyambing sa mga tupa sa kanyang kawan, hindi sapagkat naintindihan nila kaagad
Hindi na kailangan maging masalimuot ang pagpapahayag ng Diyos upang maiabot sa kanila ang kanyang ibig na ipahayag sa kanila. Sapagkat alam nila ang pagpapastor ng tupa, sapagkat yan ang kanilang pangkaraniwan at kadalasang hanap buhay. Madali nga namang sabihin ng Panginoon ang tungkol sa pastor tupa, mauunawaan na nila. Ngunit ang isang bagay na kinaliligtan nila kung bakit ito ang paglalaraong ginamit ng Diyos upang ipaunawa ng Diyos na kailan at kailan may hindi sila maaring mabuhay kung wala ang Panginoon na kanilang Diyos. That their lives is solely dependent upon God. Yun ang isang napakahalagang katotohanan na gustong ihatid ng Panginoon. Bakit pastor at tupa ang kanyang ginamit na paglalarawan? Upang may paunawa na yung mga kanya'y hindi maaring mabuhay nang wala ang Panginoon sa kanila. Kaya kung tayo iniambing ng Panginoon sa mga tupa, maunawaan natin, mga kapatid, mga pinakaibig sa Panginoon, napakalagang tayo'y nasa Panginoon at kasama-sama natin ang Panginoon sa buhay natin. Maraming nangabubuhay sa kanyang sarili, maraming nangabubuhay na ang iba'y mayroong pang pagmamalaki, na para bagang makakayanan nilang mabuhay sa ganang kanilang sarili lamang, na wala ang Diyos. Kaya nga, sa larawan ng pastor at tupa, inihahatid at ipinababatid ng Panginoon ang mahalagang katotohanan na kung papanong ang tupay hindi mabubuhay na walang pastor. Kung tutusin po, pag pinag-aralan ninyo talaga ang pastor at tupa, yun lamang araw-araw na ikabubuhay ng tupa, hindi niya naunawaan, hindi niya nalalaman. Kaya nga sabi, yung isang pangit na kapintasan sa tupa, ipagpauman ninyo yung salita sa lahat ng nilalang daw, ang tupa ang pinakabobo, hindi matuto. Sapagkat hindi niya alam hanapin saan ang kanyang pastulan. Hindi niya alam saan ang tubig na pahingahan. Kailangan araw-araw hihatid siya ng pastor. Sapagkat hindi niya matutuhan. Kahit na araw-araw itong nangyayari. Kailangan niyang kanyang pastor upang hihatid siya sa pastulan at maging sa tubig na inuman. Araw-araw, hindi niya matutuhan yon. Hindi siya mabubuhay, hindi kagaya ng mga ibang hayop na malayang makawala, gumala. Yeah? Makakayanan lang mabuhay. Ngunit ang tupa, kailangan niyang pastor sa araw-araw ng kanyang buhay. Doon sa mensaheng yun, doon sa larawang yun, inihatid pinadadaloy ng Panginoon ang mensahe sa kanyang bayan na, ako ang inyong Panginoon. Ako ang inyong pastor. Kayo matupa sa aking pastulan. Pinaiwating ng Panginoon, hindi kayo mabubuhay kung wala ako sa inyo. Isang napakasimpleng mensahe, ngunit kadalasan hindi natin nabibigyan ng kaisipan. Nakakaligtan natin na mahalagang ang Panginoon ay kasama natin sa buhay natin. Kaya yung pastor at tupa, nang himayin ko ang 1 Gs at nakabuo tayo ng 10 aralin na pagkain, ang daming matutuklasan na mga bagay na dapat nating maunawaan. Lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa pamuhay nating merong relasyon sa Panginoon. At kung magkakaroon ng pagkakataon, ay maaari nating ang mga ito ay pag-aralan na sunod-sunod, itong 20
aralin na ito. Dito sa bahagi ngayon ng ating pinag-uusapan at pinagbabatayan, ang talatang Gs. Pinamagatan kong itong isang kawan. Ito napaka-gaang bagay kung tutusin, ngunit merong inihahatid sa atin na pahayag ang Panginoon. Isang kawan. Bakit? Isang kawan ng ibig ng Panginoon? Hindi ba sinabi dyan sa talatang pinagbabatayan at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito? Kinakailangan din naman dalhin ko sila at diringgin nila ang aking tinig at magiging isang kawan sila at magkakaroon ng pasto. Napakalaga ng talatang yon. Una sapagkat kapag titignan ninyo sa pinagmulan o pinagugatang salita sa wikang Grego, yung sinabing salitang kailangan, na sinabi ng Panginoon, kailangan, sabi ng Panginoon. Bakit kung tutuusin kahit hindi natin ugatin yon, maunawa natin sa ating sariling salita, ano bang ibig sabihin ng kailangan? Sa Grego, ang ginamit sa salita ay dei, na ibig sabihin ay talagang kailangan, walang ibang magagawa kundi yun. Yun ang kailangan. At sinabi ng Panginoon, kailangan na sila'y maging isang kawan. Malaking usapin na dapat natin din tuklasin kung sino yung mga tupa sa kulungan na kanyang sinasabi. At sino yung mga ibang tupa na wala dun sa kulungan yan. Dahil ang mga ito'y may kinalaman na malaki sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kinakailangan nating mapagunawa ang ating katayuan sa Panginoon. Kung tayo nga ba'y kasamang ibinibilang sa mga Kanya o hindi. Ay makita niyo yung pinag-uusapan po natin dito sa Kanapanan. Gusto natin talagang suriin at tiyakin ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Gaano katotoo ang pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoon na siyang binibigyan natin ng buod sa ating mga aral at ang mga turo. Dahil wala nang pinakamalagang bagay kundi ang tayo nasa Panginoon, meron tayong relasyon sa Panginoon. At dito sa talatang 16, kailangan nating ugatin kung tayo ay kasamang naibibilang sa mga sinasabi ng Panginoon na mga tupa sa kulungan o yung mga tupa sa nawala dun sa kulungan yon. Binanggit ng Panginoon ang bahaging yon at siya mismo ang nagsabing yung mga nasa kulungan at yung wala pa sa kulungan kinakailangan na maging isang kawan. Ang Panginoon ang nagsaltang kailangan. Hindi, kung titignan po ninyo, ang Panginoon, balikdan natin, yamang ginagamit natin at sinusubaybayan natin ang paggamit ng Panginoon ang paglalarawan ng pastor at ng tupa. Tignan ninyo, kung babalikdan ninyo, Jeremias halimbawa 23:1 hanggang 5. Sa Ezekiel 34:1 hanggang 31. Dalawang bagay ang inyong mapag-uunawa sa mga talatang ito. Ng propeta Jeremias, ng propeta Ezekiel. Ito ay mga propetang kinikilala maliban kay Isaias. Pero ang propeta Isaias, propeta Ezekiel, propeta Jeremias, kaya nga sa mga nag-aaral sa mga seminaryo, ang tawag sa mga ito ay major prophets.
Ito yung mga kinikilala nilang talagang mga malalaking propeta o dakilang propeta ng Israel. At si Propeta Isaias, Propeta Ezekiel, Propeta Jeremias, palagi nilang binabanggit ang tungkol sa pagiging pastor ng Panginoon at pagiging tupa sa pastulan o sa kawan ng bayang hirang ng Diyos, ang Israel. At pag inyong sinuri itong sinabi ng Jeremias 23:1-5 at Ezekiel 34:1-31, dalawang bagay ang inyong makikita at nakakatawag ng pansin. Sapagkat dito, makikita ninyo na ang hindi ibig ng Panginoon at hindi lamang siya nagsalita ng laban dito, kundi gumawa pa siya ng laban doon sa gumagawa ng mga bagay nito. Alam niyo kung anong tinutukoy yun? Yung ginagawang pagwawatak-watak at pangangalat ng mga tupa. Nagsalita ang Panginoon ng laban doon sa mga nagpapangalat ng kanyang mga tupa at nagpapahamak. At hindi lamang siya nagsalita ng laban doon, kundi gumawa pa ang Panginoon ng kasamaan laban. Ibig sabihin, pinarusahan sila. Yung gumawa noon. Dahil ang salitang pangangalat na tinutukoy ay katumbas ng pagkapahamak. Ang pangangalat na salita dito ay katumbas ng pagkapahamak. Muli, tingnan ninyo sa magang paglalarawan. Ang mga tupa, pinakamahina at walang mga pananggalang. Nagiging madali sila na pain o sila sa mga mananakmal na mga hayop. Sa mga bagsik at mapanganib na mga asong gubat, lobo, na ganid. Dahil wala silang pananggalang at napakahina nila. At ang larawan ng pagiging sangkawan, kung bakit ayaw ng Panginoon ng kanyang mga tupa ay nangangalat sapagkat yun ay katumbas ng pagkapahamak. Sa kabila ng ang mga tupa ay mahihina at walang pananggalang. Kapag ang mga ito'y nakakumpol na gaya ng isang kawan, maging ang maninila ay hindi nakakasalakay kaagad. Dahil nakikita niya yung pagkakakumpol nila ay marami sila at malakas. Kaya kung minsan mayroong kasabihan sa Ingles na idioma o idiomatic expression, there is strength in number. Di ba? Dahil nagkukumpul-kumpul sila ang mga tupa gaya ng isang kawan, sa kabila ng sila'y mahihina, nakakaramdam sila ng lakas, ng loob, ng tapang, at walang pag-aalinlangan na sila'y hindi kaagad masisila ng kalaban. Ngunit kapag ang isang tupa ay humiwalay doon sa kawan, doon sa pagkakakumpul na yon, doon sa kapisanan na yon ng mga tupa, yun ang madaling nagiging biktima at nasisila ng mga agaw. Ganon din naman sa buhay Kristiyano. Kaya nga, napakagaan nun, mga kapatid. Napakagaan na paglalarawan. And let us take it seriously. Serious thoughts about it. Kapag ang isang mananampalatayang Kristiyano ay nag-iisa, hiwalay, wala siya sa kumpol ng mga mananampalataya, sa kapisanan ng mananampalataya, makita ninyo yun ng unang-unang tao na maaring panghihinaan ng loob, mawawalan ng kalakasan, ng kagalakan sa pananampalataya, at hindi maglalaon na sisila ng mga manggagaw.
Yun ang katotohanan. Napaka-simple nun. Dito mismo kaya sinasabi kung bakit ang Panginoon ay nagsalita ng laban, ikiganalit ng Panginoon. Kung titignan ninyo yung Jeremias 23 at Ezekiel 33, ginalit ng Panginoon na pinagwawatak-watak, pinagkakalat ang kanyang mga tupa sapagkat hindi ibig ng Panginoon na mapahamak ang mga kanya. Maging ang ating Panginoon, bandang huli, makikita ninyo, ayaw niya yung ang mga kanya ay naisasambulat. Ginamit yan ng salita sa Mateo 12:30, Lucas 11:23. Ang sabi ng Panginoon, yung mga nagsasambulat, hindi akin, hindi ko kakampi. Yung nag-iipon, yun ay atin, sabi ng Panginoon. Kaya makita niyo doon sa mga ginamit ng mga salita, ipinakikita na napakahalaga na ang mga tupa ay nakapisan na gaya ng isang kawan. Para maging magaan ang ating pagsusuri ng talatang ito, dahil ito'y isa lamang pong pasimula, makikita ninyo na ito ang kagustuhan ng Panginoon, unang-una. Minsan, hinahanap natin ano bang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, ano bang kalooban ng Panginoon. Katapos ay tumitinghala tayo sa langit para tayong naghahanap ng ikangay writing in the wall, para tayo naghahanap ng isusulat ng Panginoon na kanyang daliri sa alapap, makikita niya itong gusto ko, itong kalooban. Pero nandiyan na sa kasulatan Nasusulat niya. Anong ibig ng Panginoon para sa mga kanya, sa mga nanampalataya sa kanya? Na may tinuring niya at inaangkin niyang parang mga tupa sa kanyang kawan. Sabi, maging isang kawan sila, maging isa sila. Kaya, wala dapat na mananampalatayang Kristiyano na hindi siya nakapisan sa isang kawan. Alam po ninyo, mas tama yung salitang kawan kung ihahambing natin sa salitang iglesia. Yung kasing salitang iglesia, hinango yan sa Ingles na church. Ngunit kung inyong titignan sa etymolohiya, yung pinagugatan ng salitang church sa Ingles, hindi siya aakma sa mga mananampalatayang Kristiyano kung tutuusin. Dahil yung salitang church na sinasalin natin ngayong iglesia ay nangangahulugan sa wikang Ingles, ang church ay isang building, isang edipisyo, isang lugar. Yun talaga ang ibig sabihin ng salitang church sa Ingles. Isang lugar, isang dako. Isang edipisyo, isang bulwagan. Hindi yun ang mga Kristiyano. Di ba? Kaya bandang huli sa pagsasalin ng Biblia, ng mga nagsalin nito, kinuha nila ang salitang Grego na ekklesia. Sapagkat yung salitang ekklesia, nandun nanggaling ang masalitang kaleo, ekleo o kaleo, nang ibig sabihin mga tinawag. Para maintindihan ninyo ito, noon sa mga Grego, kapag sila ay magpapatawag ng pulong ng bayan, alos ito, ginagawa din natin ito Ang ginagawa nila, alimbawa magpatawag ng pulong ng bayan, may magtatawag, yung mag-aanyaya ng pagpupulong. At yung dumalo, dahil sila'y tumugon sa tawag, yung nagdumalo at nag-ipon, ang tawag sa Grego noon, ekklesia, na itinutumbas natin mga Kristiyano sa lengguwaheng Kristiyano, yun ang mga tinawag. Yun ang mga tinawag. Sa mga probinsya, kapag nagpapatawag ng pagpupulong ng bayan, anong ginagawa?
Di ba merong naglalakad na nag-aanunsyo, meron po tayong pagpupulong, pumunta kayo sa ganun dako, sa ganitong oras. Yung iba meron tinatambol-tambol pa para makatawag ng pansin. Ganon din sa mga Grego. Pag nagtawag sila ng pagpupulong ng bayan, yung mga tinawag at dumalo sa pagtitipon, yun yung eklesya na tinatawag. Yung mga taong natipon. Kaya pag titignan ninyo, kung ikukumpara ninyo ang salitang eklesya sa salitang church sa Ingles, malayo ang pagkakaiba at hindi tugma ang kahulugan. Sapagkat sa Ingles, ang salitang church ay building, lugar, dako, sa Kastila, edifisyo, yung lugar na pinagdadausan, kagaya nitong ating bulwagan. Yun ang church sa Ingles. Pero nakasanayan na natin na pag sinabing church, yung mga tao, maling-mali, malayo ang ibig sabihin. Kaya, mga kapatid, yung kawan, ang mas akmang salita, kung tutusin, sapagkat iyon ang mga tao, tumutukoy sa mga tao, na tinipon ng Panginoon. Ginawa niyang parang isang kawan sila, pinagsama ang lahat ng mga nagsisampalataya sa Kanya. At lumalawak pa yan, bandang huli makita ninyo, na ang pagiging isang kawan na yan tumutukoy sa mananampalataya noong unang panahon, maging sila man ay mga Hudyo at maging yung iba pa na naging mananampalataya na hindi mga Hudyo kundi mga Hentil. Iyon ang sinabi ng Panginoon doon sa nasa kulungan at yung mga ibang tupa na wala pa sa kulungan na kanyang ibig na maging isang kawan lang, magkaisa ang lahat ng ito. Magsama-sama itong lahat ng mga nananampalatayang ito sa Kanya. Sa paglalarawang yun, makita ninyo na napakalagang ating maugat ang ating katayuan bilang mananampalatayang Kristiyano. Kung paano tayong sa kalooban ng Panginoon, kalooban ito ng Panginoon. At ito'y hindi lamang kalooban ng Panginoon, kundi kilusan ng Panginoon. Siya may kagagawan nito. Siya may kagustuhan nito. Na ang mga nananampalataya sa Kanya ay maging isang kawan niya. Mga mananampalatayang Hudyo o maging mga Hentil at iba pa na sa pag-usad ng panahon ay nagsisampalataya sa Kanya. Kaya makita ninyo, kahit na sa Gawa 20, bagamat tinukoy ang tungkol sa iglesia ng Panginoon, ang ibang salin ng Biblia, iglesia ng Diyos. Ang ibang salin din ng Biblia, iba pang salin, iglesia ni Kristo ang nakalagay. Ngunit ang lahat ng iyon, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo, makita nyo sa mga Gawa 20, 28 hanggang 29 hanggang 30, tinukoy na yun ang kawan. Ginamit kasi yung salitang kawan na mas malawak at tama ayon sa ibig ng Panginoon na ginawang paglalarawan ng pag-iipon ng mga Kanya. Madali kasing unawain yun. Kagaya ng pag-iipon ng mga tupa sa isang kulungan. At doon may papakita ng Panginoon kung ano ang Kanyang ibig na mangyari. Ano ang Kanyang gusto na ipahayag sa mga nagsisampalataya sa Kanya. Isang napakagaang paglalarawan upang maunawaan ng bawat isa ang kanyang kalagayan o katayuan sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, pangkaraniwan kaganapan yan. Ngunit hindi natin maaring pawalan ng saysay o ng kahalagaan. Kagaya ng mga ginagawa ng iba na kapag ang isang bagay pangkaraniwan lang, ay hindi na ito iniintindi, hindi na ito inuunawa, at ito hindi na binibigyan ng pagpapahalaga. Ngunit, kabaligtaran nitong mababasa natin sa kasulatan. Doon sa mga pangkaraniwang yon ng paglalarawan. Ang ginamit mismo ng Panginoon upang Kanyang maihatid,
may pabatid kung ano ang kanyang ibig sa mga nagsisampalataya sa kanya. Kaya tayo, hindi tayo lumalayo dito. Halimbawa, mayroon dalawang bagay na mahalaga kung bakit ang larawan ng sangkawan ay dapat na maunawaan. Una, binilinan ng Panginoon ang mga kanya na dapat mapisan na isang kawan. Marami pong talata yan. Tingnan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Bilin nito mismo ng Panginoon upang ilarawan kung paano ang isa ay manatili sa Panginoon. Halimbawa, mababasa ninyo sa unang 1:2:24, Lucas 14:20-21, 1:15-6-7. Inilalarawan nito yung pananatili sa Panginoon. Paano ninyo may lalarawan na limbawa at maunawaan paano ang isang mananampalataya ay nakakapanatili sa Panginoon o nananatili sa Panginoon? In what way, in what manner? Nakita ninyo? Sa pamagitan ng larawan ng sangkawan, may lalarawan ang pananatili ng isa sa Panginoon. Kaya makita ninyo dito sa 1:10 din, binanggitan tungkol na sino man papasok at lalabas sa kanya ay makakasumpong ng pasulan at maliligtas. Larawan ng pananatili sa Panginoon. Ginamit niya yung larawan na kagaya ng pinag-usapan natin sa nakaraan. Sa isang kulungan, ang pastor ang nagsisilbing pinakapintuan na pasukan at labasan ng tupa. Parang sinasabi ng Panginoon, yung mga nasa aking mga tupa, na nasa isang kulungan, at ako nagpapastor sa kanila, paano maipapakita ang pananatili nila? Yung nananatili sila sa kawan ng Panginoon, doon sa mga tupa sa kanyang kulungan. Nakita nyo, ito ang mga magaang larawan na maaari nating makita kung paanong inihahatid ang mahalagang mensahe na manatili sa Panginoon. Mahalaga ang manatili sa Panginoon. Mababasa ninyo, halimbawa, ang Santiago 1:2-4-12. Unang Santiago, Kabanatang 5, 7 at 8. Tinutukoy doon diyan ang yung hindi umaalis at magtitiis. No? Pagdating sa Mateo 10:22, 23, 24:13, Marcos 13:13, yung magtitiis hanggang wakas. Yung Hebreo 13:14, yung iingatan ng kanilang pagkakatiwala hanggang wakas. Yung 1 Pedro 5:2-4, nagagantimpalaan sa kanyang muling pagdating bilang Pangulong Pastor na magtatamo ng mga pangako na ipinangako ng Panginoon sa mga kanya. Napakaraming talata sa Biblia na ang tinutukoy ay ang kahalagaan ng pananatili sa Panginoon. Ngunit paano natin may lalarawan ng isa'y nananatili sa Panginoon? Wala nang kasinggaang paglalarawan kundi sa pamagitan ng larawan ng pastor at tupa. Nang pastor ay hindi humihiwalay sa kanyang tupa, kung paano ang mga tupa hindi rin humihiwalay sa kanilang pastor. Larawan ng pananatili sa isa't isa. Sa pamagitan ng larawang iyon, ipinapaunawa ng Panginoon paano tayo maaring manatili sa Kanya. Kung tayo nananatili sa mga tupa sa Kanyang kawan o Kanyang pastulan. Dahil ayaw ng Panginoon ng sino man sa Kanyang mga tupay, mawalay at mapahamak. Kaya makita niyo mga kapatid, ayaw kong humiwalay, lumayo sa paglalarawang ginamit ng Panginoon sapagkat ito na ang pinakamagaan na paraan na ating maunawaan ang dapat na malaman natin bilang mananampalatayang Kristiyano. Pangalawa, sa larawan ng isang kawan, mahalaga na manahan, mapisan doon sa mga tupa sa isang kawan. Ikalawa, hindi lamang yun ay
isang pagbibilin na binilinan ng Panginoon ng mga kanya kailangan mapisan sa isang kawan, kundi binalaan na huwag lumisan. Ito yung mga talata, 1 Gs 1. Sapagkat yung madadala ng magdaraya, maakay palabas, ay tiyak na mapapahamak. Sa Gawa 20, tignan ninyo, sa Gawa 20, 28, 30, inilarawan kung paano nangyayari na maaring ang isa'y mapahamak. Sa pamagitan ng larawan pa rin ng isang kawan, makikita ninyo, sa larawang yon, dalawa ang mga kalaban na inilarawan ng mga tupa. Una, isang mananalakay mula sa labas. At ikalawa, yung magtatangay papalabas. Basahin niyo yung maliwanag ang larawang ginamit yan. Yung mga may tuturing na kalaban ng mga tulpa upang sila'y may pangalat at may pahamak nang gagaling sa dalawang lugar. Yung tinatawag nilang enemies from without and enemies from within. Yung enemies from without, yung nanggagaling sa labas, ay isang mananalakay, sumasalakay mula sa labas. At ikalawa, yung magtatangay papalabas. Kaya ang sabi dyan sa mga Gawa 20, 28, 20, 30, ingatan ninyo ang kawan na ipinagtagubilin sa inyo, na ginawa kayo ng Espiritu Santo na maging tagapangalaga sa kanila. Sapagkat, yan, yung dalawang bagay ang sinasabi ni Apostol Pablo na nagsalita nito. Merong sumasalakay mula sa labas. Madali sana kung minsan mga kapatid, malungkot mang sabihin. Malungkot na sabihin sapagkat madaling makita sana yung sumasalakay mula sa labas. Ngunit yung kalawang magtatangay palabas, yun ang nakakalungkot minsan. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo diyan, mula sa inyo din naman ay may magsasalita ng masasama at magtatangay sila ng mga lagad sa kanilang likuran. Kung merong ibang sasalakay sa isang kawan, halimbawa sa isang eklesya, sa kalipunan ng mga mananampalataya, may darating na mayroong dalang ibang turo upang tangayin ang mga mananampalataya. Madali mong makita. Dahil alam mo, galing siya sa labas. Hindi siya talagang kasama-sama. Ngunit, ang isang malungkot na pangyayari kapag sinabi mula din naman sa inyo. Mula sa loob. Kasama-sama na. Doon sa kawan, doon sa eklesya, doon sa kalipunan ng mga mananampalataya. At pagkatapos, magsisimula sa, ang sabi niya, magsasalita ng masasama. Paano nagkakaroon ng pagkawatak-watak ang mga eklesya, ang mga kapisanan ng mga mananampalataya? Minsan nagsisimula sa isa sa loob na magsasalita ng masasama. Magsasalita ng kung ano-ano na mga bagay. Yan ang pinanggagalingan ng pagkakawatak-watak ng mga mananampalatayang Kristiyano. Yeah. Dalawang bagay po ang iniingatan natin. Kapag mayroong mga darating mula sa labas, madali mong mahalata. Sasabihin niya, doon sa amin, doon sa church doon sa pinanggalingan ko, doon, ganito ang ginagawa namin, mas ganito ang ginagawa namin. Di ba? Kaya doon sa Bagong Silang merong gusto yatang makasama sa music. Kaso, ang dala sa sarili niya ay kung ano yung pinanggalingan. Sabi, kami, ganito kami doon sa church doon, ganito ang ginagawa namin, ganito ang dapat, ganito.
pinagmumulan ng mga bagay na hindi mo na mahalata mo. Yun namang nanggagaling sa loob, walang sasabihin ko, bakit tayo dito sa church? Ang daming mga problemang ilalabas, ang daming mga salitang di mabubuti. Yun ang pinaiingatan. Kaya makita ninyo, napakagaang paglalarawan upang ang isa na mananampalataya sa Panginoon ay makapanatili sa Panginoon, na hindi maiistorbo yung kanyang pananampalataya, na hindi magagalaw, hindi maantig, na mananatili siya, na hindi magiging biktima ng mga maninila. Dahil may mga maninila. Tingnan niyo, dito ko pansamantalang wawakasan ang ating pag-uusap. Ang Panginoon mismo nagsalita, limbawa, sa Mateo 7:15, 24, 4 hanggang 11, Marcos 13, 5, 6, basahin din ninyo unang Pedro 3:17. Anong sinabi roon? Ang Panginoon mismo nagsabi, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. At dito niya binanggit yung merong nagdaramit ng tupa, ngunit sa loob ay ganid na lobo. Yeah. Pag meron po tayong makitang babala, warning signs, marami tayong makikita, makakasulubong sa daan na signage, warning signs. Para saan yung mga babala? Para saan yung mga babalang yon? Upang makapag-iingat tayo at hindi tayo mapahamak, hindi ba? Kaya nga babala eh. Pag sinabing, huwag kayong tumawid, ay makita nyo kung saan naroon yung huwag tumawid, doon tumatawid. Ang liwanag ng babala. Dinugtungan nga ngayon eh. Huwag tumawid, nakakamatay. Para medyo matakot pa ng konti. Dati huwag tumawid lang. Ngayon nilagyan ng nakakamatay. Abay, tumatawid pa rin. Na hindi naintindihan, kaya ngayon ay babala sapagkat may nakahambang kapahamakan. May panganib. At ang mismong Panginoon nagsabi, mag-ingat kayo. Kung wala pong panganib para sa ating mga mananampalataya, bakit tayo bibigyan ng paalala o maging ng babala ng Panginoon? Nakita nyo? Upang wag tayong maging masyadong parang kampante, ika nga, nasalta sa panahon natin. Nabubuhay tayong mga Kristiyano na parang hindi tayo masyadong nag-iisip, nag-aalala, na maaring bagay na makasira sa ating pananampalataya at makadlang sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. May babala eh. Ang Panginoon ang mismong nagsalita na mag-ingat kayo. Pinapag-ingat ang mga kanya. Sapagkat ang mga sa Hebreo 13:17-19, unang Pedro 3:1, makikita ninyo yung mga tatalikod sa kanya, hindi mananatili. At magsisisunod doon sa makakatangi. Ang sabi, tiyak na mapapahamak. Ay, nandiyan ang mga talata. Unang Pedro 2:4-9, Udas 5-7, ang mga hindi mananatili ay ganap na mapapahamak. Yung hindi mananatili sa Panginoon ay mahihiwalay sa Kanya. 1:15-6, Roma 11:17-24. Yung mga sumuway at hihiwalay sa Udas 19:21 ay muling parang mga naliligaw. Hebreo 3:10, 38-39, unang Pedro 2:15-21, para silang bumabalik ang sabi sa kapahamakan. Mga babalayan ng Panginoon upang maunawaan natin kung bakit napakahalaga sa larawan ng isang kawan ang pagkakapisan at
huwag paglisan. Doon sa larawan yun, napakasimple ang inihatid ng Panginoon. Nang isang mananampalataya ay kinakailangan nakapisan siya sa isang kawan at merong nagpapastor sa kanya. Kaya nga, mahalaga sa atin, bagamat hindi natin binibigyan ng gaanong diin na dapat ang isang kabilang o kapisan sa isang kawan ay magtapat siya doon sa kanyang kinabibilangan. Dahil yun ay alinsunod sa disenyo ng Panginoon. Hindi nagdisenyo ang Panginoon, ang mga tupa niya ay nangangalat. Kaya nga ginagamit yung larawan ng sangkawan. Mayroong sangkawan na kinabibilangan ng isa. At naglagay ang Panginoon ng pastor na magpapastor sa kanila upang kandiliin sila sa kalaman. At upang sila'y maiingatan. Dahil doon mo po makikita yung larawan kung paano naiingatan ng mananampalataya. Naiingatan sila sa isang kulungan. Kagaya ng tupa, naiingatan yan sa loob ng isang kulungan. Walang tupang gumala-gala. Diba? Mga simpleng bagay, ngunit may mga pagkakataong kinakaligtan natin at hindi natin pinahalagan. Mga kapatid, merong layo ng Diyos. Bakit ang isang mananampalataya inilagay niya sa isang kawan at bakit merong nagpapastor sa kanya? Upang maiingatan, upang mapangalagaan, hindi masila, madala ng mga mananalakay mula sa labas ng kulungan o ng mga mag-aakay papalabas. Sapagkat yung mga mahihiwalay sa Panginoon at sa mga Kanya, para silang, ang sabi, mga tupang bumabalik sa kapahamakan. Hebreo 3:10, unang Pedro 2:15, 20. At makita nyo, ang sinabi sa unang 1:2:19 na kung saan ang sinabi na yung mga lumilisan, ang sabi ni Apostol Juan diyan, yung mga nagsipaglabas, kaya sila nagsipaglabas sapagkat hindi sila sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, di sinsana'y hindi sila nagsipaglabas. May layo ng Panginoon kung bakit ang bawat isa bilang mananampalataya ay may kinabibilangan na isang kawan upang sila'y maingatan at mapangalagaan. Tingnan ninyo, kung papanong ang mga mananampalatayang Kristiyano ay nilarawan sa mga tupa. Tingnan naman ninyo yung mga magpapahamak sa kanila. Diyan sa 1:10, tinukoy silang mga magnanakaw at tulisan. Yeah. Magnanakaw sila ng mga agaw, magwawasak at magpapahamak. Sa mga ibang mga bahagi ng kasulatan, Mateo 24:11-24, yung mga bulang propeta, tinukoy silang mga mandaraya sa kanilang pagpapanguhula at pagpapakitang himala. Doon sa mga gawa, 15:24-2, yung mga ditotoong apostol, tinawag silang nangagbabagabag o nanggugulo sa kanilang mga turo. Mga mandarayang manggagawa at nagkukunwaring mga ministro sa mga gawa 15:24-2, o ikalawang Korinto 11:13-15. Mga huwad na guro na may dalang hidwang aral na makakapahamak sa ikalawang Pedro 2:11. Pati mga upahang pastor na nagpapabaya sa mga tupa sa 1:12. At mga saksing sinungaling na hindi nagpapatutuo ng totoo sa ikalawang 1:7-1, unang 1:2, 22-23. At iba pang mga magpapahamak sa mga tupa. Saan sila itinulad? 1:7-15, mga ganid na lobo at maninila. Gayun din sa mga gawa 20:28-30. Ezekiel 34:6, 39:4.
mga hayop sa parang at mandaragit na ibon. Mateo 7:15, sila'y mga ganid na lobo at maninila. Ezekiel 34:5-6, iba pang mga hayop sa parang. At wala silang pinagkaiba bandang huli. Makita ninyo sa unang Pedro 5:8, kagaya ng kaaway na dyablo, na gaya ng isang leyong umuungal, umiikot-ikot, hinahanap kung sino ang kanyang masisila. Kaya nga mga kapatid, makita ninyo, maging yung mga kalaban ng mga tupa ay nilarawan sa mga hayop din. Dito kasi mas madaling ipaunawa ng Panginoon ang kanyang kalooban at ang kanyang kagustuhan kung paano ang mga kanya ay maingatan at hindi mapapahamak sa larawan ng isang kawan na siyang kagustuhan o kalooban at kilusan ng Panginoon. Ito po ay pasimula lang. At atin pang susuriin ng maraming mga bagay na makakatulong sa atin upang tayo bilang mananampalatayang Kristiyano. Ang aking dalangin, naway manatili tayong nasa Panginoon. Naway manatili tayong dumirinig ng kanyang tinig, ng kanyang ibig, ng mga kanya ay maging sangkawan. Ng mga mananampalataya ng Panginoon, kailangan may kinabibilangan na isang kawan, isang eklesya, isang kalipunan ng mananampalataya. Na kung saan din naman ang Panginoon ay naglalagay ng mga pastor upang kandiliin ng kaalaman at karunungan ang mga kanya at hindi mapapahamak kundi maiingatan ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ibig ng Panginoon ng kanyang mga tupay nangangalat upang mapahamak. Mga minamahal kong mga kapatid, matuto tayo kahit sa mga pangkaraniwang mga paglalarawan. Ngunit naglalaman ng mga dakilang katotohanan na kailangan natin sa buhay bilang mananampalataya sa Panginoon. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat upang patuloy na sa pamagitan ng iyong mga salita ay matutuhan namin at maunawaan namin kung ano ang iyong kalooban at kilusan sa buhay namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Na may mga pagkakataon sa mga kadalasan na pangkaraniwan ay hindi namin nakikita ang kahalagaan o maging ng kahulugan. Ngunit sa pamagitan ng mga paglalarawan, naghahatid ka sa amin ng mga bagay na ibig mong mabatid namin bilang mananampalataya. Kagaya ng larawan ng pastor at tupa kung bakit ito ang paulit-ulit na binabanggit. Kung bakit ang mga mananampalataya higit sa alinmang bagay o sa anuman ay sa mga tupa inilarawan. Sapagkat may tinuturo ka, Panginoon, sa magaang paraan. At ang aking dalangin ay maunawaan namin ang mga bagay nito. Maunawaan namin upang sa gayon ay makasunod kami kung anong iyong ibig. Nang iyong tinig ang aming dinirinig. Ang iyong mga salita ang siyang aming pinakikinggan at sinusundan. Ang dalangin po namin, Panginoon, matutuhan namin ang mga katotohanan na ito. Lalo na sa pagiging isang mananampalataya. Kung ano ang kahalagaan ng pagkakapisan, ang pagkakatipon sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat
Binigyan mo kami ng pagkakataon na kami matawag din mula sa iba. Na kami hinango mo mula kung saan upang dalhin mo kami sa iyo. Upang ibilang mo kami sa iyo mga inaari mo at itinuturing na mga tupa sa iyong kawan. Upang aangkinin mo kami na iyo. At upang sa gayon kung anuman ang iyong mga pagpapala, ang mga pangako mo sa iyong tipan, na ibig mong aming mata mo ay maranasan namin. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sapagkat pinili mo kami, tinawag mo kami, at isinasama mo kami doon sa mga binibilang mong sa iyo. Sa buhay pong ito, napakahalaga na maunawaan namin na hindi kami mabubuhay sa ganang aming mga sarili lamang. Subalit kagaya ng tinuturo ng larawan ng pastor at tupa, kung paano ang tupa ay hindi mabubuhay sa ganang kanyang sarili, nakasalalay ang kanyang buhay sa kanyang pastor. Isang bagay na dapat naming matutuhan, na hindi rin kami mabubuhay kung wala ka sa amin, Panginoon. Kailangan ka po namin sa aming mga buhay. At maraming pagkakataon, kung saan-saan kami sumusuling, kung saan-saan kami naghahanap ng tulong at ng saklolo, nakakalimutan namin na ikaw ang siyang pinagmumulan at pinaggagalingan ng lahat ng mga bagay para sa amin na ikabubuhay. Turuan mo kami, Panginoon, sa magaang paraan. Turuan mo kami sa pamagitan ng magaang paglalarawan kung gaano kahalaga na kami mabuhay na nasa iyo at hindi lamang mabuhay na nasa iyo, kundi manatili kami sa iyo. May mga pagkakataon po, may mga sirkumstansya ng buhay, may mga pagkaganapan na para baga kaming inihiwalay sa iyo, para baka kaming inaagaw mula sa iyo, inilalayo sa iyo. May mga bagay na nagiging dahilan o hadlang upang kami mapalayo sa iyo. Panginoon, huwag mo pong bayaan na kami mawalay sa iyo. Naway ang aming pagkakaugnay sa iyo ay lalo pang mapagyaman sa bawat araw ng aming buhay. Lalo naming maranasan kung gaano kakalapit sa amin, gaano kakabuti, kagaya ng isang mabuting pastor. At pinangahawakan namin sa bawat araw na hinding-hindi mo kami hiwalayan, ni pababayaan man. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na naihatid sa amin sa sandaling ito. Upang ang mga salitang ito, ang tinig mo na aming narinig, ay aming mapakinabangan sa buhay namin sa araw-araw. At pinasasalamatan ka namin sa magandang pagkakataon na kami naupo sa iyong paanan at dininig ang iyong tinig. At umaasang mapapagpala sa mga salita mo. Kaya tanggapin mo nawa ang aming pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.